at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Research TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS. Trending and Vara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang. Dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Eleni Bensal, and this evening mapalad nga po tayo at napaunlakan ang ating invitation ng ating pinagkakatiwalaang neurologist mula sa Manila Doctors Hospital. I-welcome po natin none other than Dr. Aida Salonga. Good evening, Doc! Good evening, Ella. Maraming salamat din at binigyan niyo ako ng pagkakataong maka-join dito sa iyong magandang programa. Yes, ngayong gabing ito, Doc, hindi na nga po tayo magpapatumpik-tumpik pa, ano? Pag-uusapan po natin ADHD and autism. Para nga po sa kapakanan rin po ng ating listeners and viewers, bigyan po muna natin sila, Doc, ng konting background, ano? Papaano nga po ba natin to i-define and i-differentiate? Okay. Siguro magsimula tayo sa ADHD, no? Okay. Pag sinabing ADHD, ibig sabihin attention deficit hyperactivity disorder. Yun namang autism, ang problema naman sa autism din is yung tinatawag yung spectrum. Kaya kadalasan pag binibigyan ng diagnosis or label yung mga pasyente, ang tawag diyan is autism spectrum disorder. Alright. Pareho silang tinatawag na neurodevelopmental disorders. Ibig sabihin sa utak, Doc? Ibig sabihin ng neurodevelopmental disorders, ang problema ay nasa development ng kanilang brain. Ngayon, ang pagkakaiba lang ay yung kanilang manifestations or symptoms. Pag sinabi natin ang bata ay may autism, ang bata ay unable or ang disability ng bata ay sa communication. Yung language development. Ang kanyang, meron siyang tinatawag na language delay. Okay. Okay. And then, hindi siya, yung kanyang social interaction, hindi niya alam kung paano makihalubilo or maki-interact sa mga tao. Kaya kadalasan, ang unang-unang napapansin, wala siyang parang yung attention or focus. Walang eye contact. Okay. Hindi siya tumutugon pag tinawag mo, pag sinabihan mo, pag kinausap mo, lalo pa yung medyo malaki-laki na. Wala siyang parang wala siyang attention sa iyo. Pwede siyang sumagot, pero hindi siya tumitingin sa iyo. And this can be detected even in the very early stages of development. Diba, pagka yung bata, mga bandang 4 months old na, 3 months, pwede mo nang kausapin na yung alam mo nagre-respond na Nagre-response, no? Studies have shown na pwedeng ma-detect yun at that very age, no? Na parang wala silang response, kahit merong mga stimulation sa tabi nila, iba ang kanilang behavioral response. So, over time, hindi nila ma-develop yung kanilang proper communication skills. Hindi lang yung verbal, hindi lang yung pagsasalita, hindi lang yung verbal language, kundi pati yung kanilang tinatawag na non-verbal language, no? Yung bawa tayo, pag masaya ka. Oo, tumatawa. Pag malungkot, wala silang masyadong emotional. Alright. Parang responses or interaction. Kasama ba dyan, Doc, yung no reaction or
late reaction. Minsan, di ba, Doc, na nakapagpatawa ka na, tawang-tawa na ang lahat sa grupo. Ikaw naman yung may delay, kumbaga. Oo, or parang wala. Oo, parang kasi sa kanila, parang pare-pareho lang yung kung anong situations. Oo. Kaya pati yung tono ng boses nila, kung sila man ay naka-acquire ng language, meron namang ibang nakaka-acquire ng language, ang tono ng boses nila, monotonous. Parang robotic. Oo, sabi lang sila ng sabi, and then when you talk to them, sometimes the responses are both behaviorally and verbally inappropriate. Oo, kaya ko minsan, nagiging outcast sila sa grupo. Hindi sila nai-in sa mga grupo, no? Yes. Oo, so that's how the children with autism would behave, no? Alright. How about yung ADHD, Doc? Ito ba yung sinasabi rin nila na parang kulang sa pansin naman yung batang yan? Oo, ang ADHD naman, meron silang 3 component, no? Inattention. Tawag ka ng tawag, hindi ka niya pinapansin. Although may certain stage sa development ng mga bata, pwede naman yon, di ba? Minsan, mga 2 years old, mga 3 years old, tawagan mo, hindi sila namamansin, tinagded makalalo pa kung naglalaro. Pero itong kanila, nagpe-persist. Inattention. Tapos, impulsivity. Ano ba yung impulsivity? Ay madaling magalit. Okay. Pag hindi niya gusto, nakuha yung gusto niya, nagtatapon, naninira, no? Nag-aaway, no? Madalas mag-tantrums, no? And then, hindi mo masaway. And then, yung 3 naman, pa-third naman, na behavior na tinitingnan sa kanila ay yung tinatawag na hyperactivity. Okay. Hindi matali sa upuan. Kung baka pag nasa school, sila parang supervisor, ikot-ikot. Ikot-ikot lang sila. Ikot-ikot lang sila. Hindi sila tatagyan ng more than 5 minutes doon sa isang ginagawa. So, yun ang kanilang differences. Okay. Pero pwede kasing parehong nandoon. Pareho silang mayroong tinatawag na comorbidity. May overlap ang ADHD at saka ang autism spectrum disorder. So, meaning to say, pwedeng ma-acquire ng isang tao, Doc, itong parehas na kondisyon na ito? Yes. At certain severity lang. So, pwedeng mas ma-predominant yung autism kaysa sa ADHD, or in some cases, mas mag-dominate yung ADHD kaysa autism. Anong cause nito, Doc? Kung bakit nagkakaroon ng parang hindi na-develop sa ating brain, di ba? At kumbaga, nagkaroon nga po ng ganitong klaseng sakit. Okay. Actually, hanggang sa ngayon, hindi pa naman talagang natitiyak or napipinpoint kung ano ang cause. Ang alam lang na parang natutupot lang based on the researches ay yung talagang merong some genetic component or hereditary component. So parang kung merong kang kamag-anak or anak na merong kang autism or ADHD, there is a high percentage or possibility na magkaroon ka ng another child with that, no? Okay. Sabi niyo, Dok, kanina na para in early stage, pwede naman nang matukoy, di ba, kung may ADHD or autism ang isang tao. Pero pwede ba, Dok, na lumaki na siya, tapos at the age of 12 or 18, tsaka lang malalaman na meron pala ADHD o autism ito? ADHD, yes. Ang autism na-detect mo early on. Pero yung ADHD, pwede kasing parang, ay, talagang batang lalaki yan. Kasi karamihan nito nangyayari sa batang lalaki. Ay, ganyan talaga sila, malilikot sila, gano'n, no? So, pagka na lang nagkakaproblema in their task, especially sa school, saka mas nalalaman na this is pala more than the usual likot ng mga bata or more than yung usual na pagiging hyperactive nila. So, pwedeng ma-detect yan at 12 years and above. Pwede ding ma-detect during adolescent and adulthood. As a matter of fact, may mga pasyenteng nakikita lang during adulthood. Alin yon? Yung mga taong
hindi makatapos ng course, papalit-palit ng course. Okay. Kuminsan they are undetected cases of ADHD. That's why, kumbaga, sana maunawaan natin yung mga taong ganon, yung mga batang ganon, hindi dahil sa tamad sila. Di ba? Kadalasan ganon lang. Yes. Tamad dyan, talagang pasawayan, talagang ano. So we really have to help them. And there is a way of helping them. Okay. Paano po muna, Doc, ma-diagnose itong ADHD and autism? Ano po yung mga kailangang procedure na kanilang pagdadaanan? Ang autism muna tayo. Doon muna tayo sa autism, no? Siguro, balik natin yung mga, para mas maano natin. Balikan natin sandali yung tinatawag na parang bakit nagkaroon ng autism, bakit nagkaroon ng ADHD. Meron kasing, para maunawaan ng mga magulang, meron kasing mga tinatawag na mga risk factors para mag-develop niyan. Oo, among patients with autism, ang common na risk factor niyan ay yung mga nagkakaproblema during delivery at during pregnancy. Oo, especially mas malaki na madaming pag-aaral na gawa among the very premature babies and among the very low birth weight babies, no? Okay, so yun yung mga predisposing factors, pero hindi naman siya ang napipinpoint pa na definite cause, yun lang. At the same time, smoking and alcohol intake among parents. And of course, syempre, yung background ng family history, no? Yes. Among patients naman na may ADHD, yung brain injury, hindi naman siya masyadong nabibigyan ng pansin na parang isa sa risk factors. Pero yun din, prematurity, low birth weight, and genetic background are cause. But remember, there are some what we call genetic predispositions, di ba? So, ang nangyayari, kaya pag nagbasa tayo, makikita natin na merong gene-environmental interaction. Pwedeng hindi ma-express na mabuti yung kanyang gene na yon in a well-nurtured environment. Kaya doon tayo papasok sa sinasabi mo, una, paano natin na-diagnose, at pangalawa, paano natin matutulungan. Yes. Okay, di ba? Opo. So pagdating natin sa diagnosis, merong checklist na pwede nating makita. Yun ang galing sa sa ating manual on mental disorders, yung tinatawag na DSM, no? Diagnostic and Statistic Manual for mental disorders. Nandun na tayo ngayon sa version 5. Na nakalagay doon. Bakit version 5? Kasi dati yung diagnosis ng ADHD parang pinipeg hanggang 7 years old. Okay. Ngayon parang inanunan hanggang 12, no? Okay. So parang ang ginagawa natin is tinitingnan natin kasi madami namang na overdiagnose, no? Oo. So ang importante doon is malaman ng mga pasyente, ng mga families na hindi naman one time lang ginagawa yun. Ang tinitingnan, persistence of the behavior over a 6-month period. So may observation period, Doc, no? Yes. From different situations. From different environmental situations, no? Sa school, sa bahay, no? Yes. At saka sa community, work home or community. Bakit ganon? Kasi kung minsan, ang behavior nila may be actually just precipitated by environmental conditions na hindi naman sila talagang may ganong problema. Kaya lang yung stress. Kaya yung stress napaka-importanting factor sa mga bata. Or depression, no? So kung saan sila well accepted, kung saan sila nauunawaan, hindi sila nagiging hyperactive, hindi sila nagkakaroon ng misconduct. Okay. Kung gano'n ang nangyayari, may ibang problema. Hindi siya ADHD. So we have to be careful when we make the diagnosis kasi baka mamaya mabigyan natin ng gamot na hindi naman pala talagang kailangan. Kaya importante yon, proper diagnosis. Tapos, gano'n din naman sa autism. Wala kasing laboratory diagnosis na nagagawa. Except for patients, halimbawa, may autism, may ADHD, kaming mga neurologists, kami yung nag-e-examine mabuti sa kanila
para malaman meron ba ang tinatawag na organic conditions, kasi brain conditions na pwedeng mag-predispose sa mga batang ito. Kasi may mga tinatawag na comorbidities. So, yun ang aming tinitingnan. So, so yung mga examination namin, ang unang-una will be a clinical examination. A complete neurologic examination para malaman na ito bang development na kanya brain is actually concurrent with the age of the patient, no? Kung hindi, ano ang dahilan, no? And then we look at the background history. Ano pa ang background nito nung buntis ang nanay, nung pinanganak yung bata, nung lumalaki, meron bang naging sakit na naka-affect sa brain. And from there, doon natin malalaman kung kailangan mong gawan ng laboratory test. Pero kung hindi, clinical lang. Alright. Sige, Doc, pag-usapan naman po natin treatment and paano nga po ba natin matutulungan itong mga pasyente, kamag-anak, kakilala natin, may autism or ADHD. Sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. This time check is brought to you by Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit,
madikit at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Usapang ADHD and Autism ang ating topic ngayon at kasama pa rin po natin via Zoom si Dr. Aida Salonga. Tuloy-tuloy pa rin po, Doc, yung ating discussion. Naiwan natin katanungan kanina kung papaano nga po ba natin, Doc, matutulungan at papaano nga po ba yung proper management and treatment dito sa ADHD and Autism. Unahin natin, Doc, sa ADHD. Okay. Okay, so katulad ng nasabi ko kanina, itong mga sakit na ito ay wala naman lunas talaga. Pero namomodify at ang goal ng treatment ay matulungan yung mga bata at yung mga pasyente na ma-situate sa community hanggat maaari kung kayang mailagay sa regular school o kung hindi kayang mailagay sa regular school, mabigyan ng pagkakataon na magkaroon sila ng parang yung exposure pa rin sa normal life, Doc. Yes, maiayos yung kanilang buhay sa kanilang pamilya at saka sa kanilang community, no? Okay. So, pagdating sa ADHD, ang unang-unang ginagawa dyan is yun nga muna, tinitingnan, meron bang comorbidities na tinatawag? So, yun yung role namin mga neurologists. Meron bang mga kailangang, karamihan kasi sa mga ganyang mga bata, merong comorbidities, specifically, sila ba ay merong nagkaroon ba sila ng mga problems sa brain? Or meron ba silang epilepsy na kasama? Or meron bang other mental health issues? Like, meron bang kasamang depression? Or kung meron ba kung minsan, yung may mga associated na mga psychiatric disorders. So, yun muna ang kailangan linawin para sa ganon, maplano ang management. Although yung therapy is a very important part, takes a very important role in the management, pero kailangan kasi maplano kung ano ba yon. So, ang management ng mga batang meron itong problema will be actually a team management. Okay. Team management of the doctors and the family. And the family. So, depende sino bang mga doctors will be dependent on ano ba mga ibang health issues na bata at mental health issues. At first, it can be a psychologist, di ba? Or it can be other doctors, no? Okay. And then, ang tumutulong sa kanila sa planning ito, pag-monitor developmental education. How about yung sa autism, Doc? So, ang
Actually, exactly the same din. Ang autism lang, importanteng maunawaan na mataas ang percentage, mga more than 30% of patients with autism may epilepsy. So kung minsan, dahilan sa hindi sila nakaka-communicate, iba yung fear, medyo aware ang family, baka yung ibang mga manifestations may actually be seizure manifestations. So, kung minsan yun, part ng ng screening. So, wala tong Doc na prescribed medicine na kailangan nilang inumin. More on counseling and patience siguro, no, ng family na magdi-deal sa kanila? Ang pharmacologic management or tinatawag na gamot ay para doon sa mga batang medyo older na. Usually more than 5 years. Meron tayong mga gamot na pwedeng gamitin para doon sa mga batang may severe hyperactivity na hindi talaga makafocus, no? And then yun nga, kung may epilepsy, binibigyan natin ng gamot para sa epilepsy. Kung may problema sa behavior, binibigyan ng mga psychiatrist ng mga gamot para makontrol ang behavior nila para mas madali silang magawa ng behavior therapy. Kung kaya naman muna ng behavior, tinatawag naming behavior modification treatment, yun muna bago magbigay ng mga gamot. So hindi pare-pareho ang paggagamot sa mga bata, depende kung ano yung kailangan nila. May mga kailangan bang iwasang pagkain, activity, or places na dapat hindi sila dun ma-expose, Doc? Okay. Pagdating sa pagkain, sa totoo lang wala. Ang dami-daming mga sinasabi, pero based on studies, wala talaga. Even chocolates na maaring, Doc, na makapagpa-hyper sa kanila. Or sugar, or Actually, if you go to scientific journals, wala naman. Ang meron lang limitation sa pagkain, yung mga batang nakikita namin or na-diagnose namin na merong mga inborn errors sa metabolism. May mga bata na ganito na halimbawa, meron silang mga deficiencies ng ibang mga enzyme. So may mga binibigyan ng mga special precaution para sa kanilang mga diet, no? And na-diagnose naman ito. So pagka gumagawa tayo ng newborn screening, yung expanded newborn screen, nakikita natin to. And over the years, during development, kuminsan pag nasundan natin na nagre-regress sila yun. Pwede. So sila yan talaga ang may dietary modification. Yung iba na wala namang ganitong pangailangan, hindi naman natin kailangan. Mga glucose 6-PD deficiency, yan. Kaya may mga iniiwasan yan na mga gamot, no? Oo. Kaya importante yung screening from the very start. Oo, no? Oo. Okay. Tapos, so yun ang sa pagkain. Wala naman talaga. So wag nating parusahan yung mga bata na hindi matikman yung mga pagkain bata. Ayan. Kasi pulos lang yan. Pulos mga anong tawag dito? Misconception. Yes, pulos hindi naman mga well-founded na mga study. Oo. Alright. Doc, marami pa po sana tayong katanungan but we are running out of time, para nga po sa mga tagapakinig natin, taga-subaybay na maaari nga pong nakaka-encounter ng ganitong klaseng ADHD and autism sa kanila mga family members. Any message po, Doc? Okay. Thank you, Ella. Actually, ang gusto ko lang lagi i-message sa mga magulang ay ganito. Una-muna dun sa mag-aanak, make sure na during pregnancy, avoid too much stress. And nutrition for the parents, for the mothers are very important. Avoid the risk factors, which is smoking and which is alcohol also. And then, during pregnancy or after pregnancy also, yung mga bata who are at risk, dapat maagang na-screen. Who are these babies? Ito yung mga babies who had very premature, babies who are of low birth weight, 1,500 kilograms and less, and babies who have been subjected to the neonatal ICU na nagkaroon ng problema during pregnancy, during delivery. So ito yung mga babies who are at risk for what we call neurodevelopmental disorders
It's not only autism and ADHD, but also yung ibang neurodevelopmental disorders. And something can be done if early intervention is done. Kasi yung brain, over the years, yan di ba? Yes. Malabol pa, may tinatawag tayong neuroplasticity. So harang maaga, wag po nating sabihin, ganyan ang tatay niya bago nagsalita ay 2 taon. So hihintayin ko muna 2 taon kasi late na po yun. So what we call early intervention is very important, no? Maraming salamat, Dr. Aida Salonga. At para nga po sa mga gusto pong magpakonsulta sa inyo, your clinic address and hotline number, Doc? Actually po, sa Manila Doctors lang po, kung gawa kayo sa website, we have the Center for Child Neurosciences Center. Nandun po, kompleto po yung aming team, kung saan nandun po lahat, ang aming developmental pediatrician, neurologist, child psychiatrist, adolescent pediatrics, at ang aming mga therapists, occupational therapists, and speech therapists na siya pong tutulong sa atin. So, may lunas po, or may mga tao pong may makakatulong, makakatulong para sa mga may ADHD and autism. Once again, Doc, thank you so much and keep safe always. God bless po. Thank you also. Maraming salamat rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kabuuan ng ating discussion ngayong gabing ito. Naway nadagdagan po ang ating kaalaman at naway i-apply po natin yung mga natutunan natin kay Dr. Aida Salonga na early intervention is important. Kaya wag po tayong manghinayang na magpakonsulta po sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Inyo pong nakasama, Eleni Bensal. Magandang gabi. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging